isa daw doon sa allegedly na pumasok sa ICC. Merong mga sinabi na ganon, pero hindi ko siya ma-confirm kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. So, bago nun, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Hindi mo na-inform by ICC? No, hindi kami hindi kami sinabihan kami na family members, hindi kami sinabihan na may insidente na ganun. Nakuha lang namin yun sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldico kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So yung hospital personnel nagsabi. When was this? Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi, parang, ang sabi ko sa lawyer, na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila, sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nagkidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague.